Magandang umaga po sa inyo mga kababayan. Naway mabuti po tayong kalagayan sa mga parte ng ating bansa at ng mundo. At ingatan po tayo ng ating Diyos sa lahat po ng mga panahon, mga kababayan. So mga kababayan, ito po ay episode number 51. Bibigyan ko po siya ng title ng panahon na po ng campaign period o kampanya. Mga kababayan, nagsimula na po ang kampanya ng party list at ng senatorial nitong February 11. So mapapansin niyo po na marami na rin pong mga checkpoints sa iba't ibang lugar. So ingat po tayo dyan dahil kung meron po kayong daladalang mga hindi maganda, katulad ng mga illegal drugs o mga barel, ay yan po ay masisita po ng ating kapulisan at kayo ay makakasuhan, mga kababayan. So, sa totoo lang po mga kababayan, sa dami po ng mga senatorial na mga kampanya ngayon, talagang ni isa, wala akong makitang programa o solid na plataforma na magwawakas sana unang-una dyan sa corruption. Pangalawa na rin po ang mga illegal drugs, mga scam, kung paano pauunlarin ang bansa, kung paano mapipigilan ang pagtaas po ng mga bilihin, kung paano po mabibigyan ng magandang benepisyo ang ating mga empleyado, both private and public, mga kababayan. So, nakakalungkot at ang bansa po ay magpapatuloy sa kahirapan. Gawa nga ng wala nga po tayong makitang solidong solusyon o konkretong programa ng gobyerno kung paano nga po mapapaunlad ang bansa, mga kababayan. As I've said, itong mga nakaraang presidential, nung ako'y nag-file din ng COC. So may mga nagsabi sa akin through Facebook na yung ating plataforma daw is the best among the best. Kaya natuwa naman ako na totoo naman talaga yun, mga kababayan. Ang plataforma po natin noong presidential at saka itong senatorial is the best among the best. Bakit po naging the best? Yun nga lang pong napakasimpleng problema ng corruption po napakadali na pong wakasan yan Biro nyo. Ang corruption po ay isa sa mga dahilan kung bakit patuloy na ang bansa ay naghihirap. Gawa nga ng ang budget po ng ating gobyerno ay yung kalahati po niyan ay napupunta sa corruption. So, sila ang yumayaman. Hindi naman po matrace ng gobyerno natin yung kung sino-sino yung mga tumatanggap ng pera. Hindi po kasi ma-document. Unlike sa yung ating ginawang laser Kosovo Fortress o yung tinatawag na cashless environment po, mga kababayan. So yan po ang magbibigay ng solusyon o kawakasan kung paano po wawakasan po yung mga corruption, mga hidden agenda, yung mga smuggling, yung pagtaas po ng mga bilihin, yung mga cartel, mga profiteering, yung mga illegal business, illegal act, illegal transaction, mga hindi nagbabayad ng buwis, under tax payment, naayos po sa mga tiwali ng mga tauhan o empleyado po ng gobyerno. So naayos po lahat po nila, mga financial statement. So yan po ang problema mga kababayan. Kaya patuloy po na hindi po masolve yung problema po ng kawakasan, mga kababayan. Gawa nga ng merong ilang mga tao na gustong kumita sa maling pamamaraan. Kaya nga ang tanong ko doon sa mga senatorial na tumatakbo ngayon, yung mga kahit na nakaupo,
Isa lang naman ang tanong ko sa kanila, paano po ninyo wawakasan ang corruption at paano po ninyo malalaman kung sino yung mga gumawa ng corruption o yung mga involved na perang involved yung nangyari halimbawa kahapon. Magmula 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon, office time, gaano ang halaga ng corruption na involved po diyan at sino-sino yung mga taong involved po diyan. So, wala pong makakasagot po niyan mga kababayan kundi ang laser custom po fortress o yung cashless environment po mga kababayan. Kasi nga po sa cashless environment po, hindi na po paiirali ng physical money, hindi na po ito gagamit ng mga banknote. So, puro wireless transaction na po ang mangyayari niyan. So, everything is madodocument na po. Kung sino yung mga gustong mag-scam o illegal transaction, illegal act o illegal business. Lahat po yan ay madodocument in real time sa buong population at landmass ng bansa, mga kababayan. So, at hindi rin po tayo pinalad na makapasok po dito sa senatorial bed. Kasi nga po is na-disqualify po tayo ng COMELEC nitong bago po magkatapusan po ng December. Although kaya ko namang i-depensa po yan kung yan po ay dudulog sa Supreme Court. Kaya lang po sa Supreme Court nangangailangan po ng medyo malaking pera po dyan. Una, yung filing fee po is medyo malaking halaga po ang kailangan. Pangalawa po yung Xerox ng mga document na yung mga sagutan namin ng COMELEC, isa Xerox po yun. Sa 15 kopya po ng mga justices po ng COMELEC. So, maaaring gumastos po ng 30,000 po dyan. Plus yung filing fee po. Plus yung abogado na magpapile po dyan. So, yung filing fee po niya is, tingin ko aabutin po ng more than 100,000. So, wala po tayong ganung halaga. Kaya nga, hopefully, sa susunod na 3 years, either senatorial o presidential, talagang meron ng makakuha na po ng political party po o makapag-join sa kanila para hindi na po mahirapan po sa mga justification sa COMELEC po mga kababayan. So hanggang dito na lamang po mga kababayan at ingat po tayo lahat. Maraming salamat po.